So may specific kaya na eto para kay kandidato ganito. Hindi naman nila narinig yung pag-uusap ni Saldico at saka ni Chairman Garcia. Pero ang nakita lang nila ay binigyan ng total of 4 na maleta. Nako, dito sa video na to, re-react ho natin ang pag-guess nitong si Atty. Butuyan dyan sa Vox Populi. In-interview ho siya ng mga banateros kahapon. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Grabe, napakarami hong na-cover ng interview ng mga banateros na yan dito kay Atty. Butuyan. Kaya naman, huwag na ho natin patagalan to. Medyo mahaba-haba ho itong interview na to. Gang! Merong nasa serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang wag niyong tularan sila. No? Pero individually, may mga opisyal pa nga na nagte-text at kinokongratulate nila ang mga ito. Wow. Kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. So in short, yung uniform men natin, officially ang statement, wag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas Oo. Napansin ko po, attorney, na kayo po pag nagsalita at nagbigay ng mga statement, ingat na ingat kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi nyo dito sa issue na to? Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. No? Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon. No? Yung mga kapatid ni VP Sara, hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap. No? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Kasi daw yung may sinabi si Auntie Claire, nagpapahiwatig siya, yung sumundo sa inyo after the press con. Pwede ba nating sabihin kung saan ba kayo sumakay, saan ba kayo umangkas, sino sumundo sa inyo? Sasakyan si attorney, ang ganda ng sasakyan niya Yung kasi may sundo raw Alam mo kung ano yung sasakyan ni attorney? Jet. Lumandig sa taas Ay, attorney, sino po nagsundo? Humiram po ako ng 2 vans, no? Kasi isa lang yung aking van At 18 ang mga ito. Kaya humiram ako ng van ni Mike Defensor at saka ni Consilor Rani Ludovica. Kasi si Mike Defensor, kinausap ko yan nung nakakausap ko na itong mga sundalo. Kinausap ko si Mike Defensor para magtanong kung ano ang nangyari kay Gutesa. Tapos para may input siya, para hindi ko, I won't commit the mistakes, in quotations, no? I won't commit the mistakes kung bakit ganito ang nangyari kay Gutesa. No? And then, may pangalawa kaming nag-meeting, tinanong ko siya, nakakausap mo ba si Saldico? Kasi nagkasama sila sa Kongreso Sabi niya, may kaibigan ako na nakakausap siya. Pakisabi mo naman kay Saldico na bayaran niya yung last month salary, 13-month pay, and termination pay nung mga ito. So yun yung pangalawa naming pag-uusap. And then mula noon ay nangungumusta siya, kumusta yung mga sundalo, sabi niya. So ina-update ko rin, okay naman, etc. Pero wala siyang detalye na nakukuha sa akin. Kaya nung
February 23, nung nag-decide kami na sagawa ng isang press con, kinausap ko si Ma'am Malu Tikia, no? Ma'am, pwede ka pang mag-arrange ng kwan. O sige, bigay ko yung details sa'yo early, sabi niya. And then, tinawagan ko ulit si Mike. Mike, meron ka bang sasakyan na pwede kong mahiram? Sabi. Para saan? Sabi niya, meron lang akong kwan. Mabait naman siya, so pinahiraman niya ako. Si Rani Ludovica, matagal ko na rin niyang kakilala, kaibigan na taga Quezon City. Nahiraman ko rin ng isang sasakyan, kaya dalawa yung vans na nahiram ko. Pero matindi, no? Kasi mayroon kagad silang information tungkol doon sa sasakyan kung saan sumakay. Pero itong mga information na ibinibigay ng mga Marines na ito, parang hindi naman, Pero wala parang silang balak. nabanggit nyo na may sumusunod kasi sa inyo after nun eh. Oo. Kaya nga, kung saan-saan kaming daan pumasok, dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung dalawang sasakyan, no? Halatado naman na katulad sa White Plains Road, maluwang yon. Dahan-dahan lang kami, ayaw mag-overtake nung tatlong nakamotorsiklo. No? Alam naman natin yung ganong mga tradecraft sa Intel work, no? Pero alam nyo napaka-honest ni attorney kasi yung Malacanang parang puro pahaging pa kung sino daw yung sumundo. Pero si attorney sinabi niya kagad, diretsuhan sino yung sumundo. Attorney, ang tanong dito, si Mike ba at saka yung counselor merong kinalaman dito sa paglabas itong mga to? Alam ba nila ang sasabihin o hindi? Wala po. Wala silang kinalaman sa mga nilalaman ng salaysay nila. Wala silang impluensya kung ano yung nilalaman niyan. Zero. Ito, meron akong isang tanong, medyo medyo maselan to, attorney. Kasi sinisira din lang naman nila yung kredibilidad ng mga militar, kredibilidad ninyo. 18 to, and sinabi ninyo, inisa-isa nyo silang hinanap. Magastos ito. May nagpondo po ba rito sa inyong pag-aanap sa mga kasama ni Gutesa na ito? Oo. Ako at saka yung asawa ko. Oo. Kasi parang pinalalabas nila, may Ito po, may... diretsuhan po, bakit niyo po ito ginagawa? Mas magandang tanong, ibalik ko, bakit hindi? Pilipino ako eh. Galing. Mahal natin dapat nating mahalin ang ating bayan, no? Yan Ano din. yan parang yung tanong ni nitong si, ano pangalan nun? Yung sa Storycon, yung sa News 5, di ba? Yung, what's your motivation, attorney? Diba? Ganun tanong si Ang tanong yung sa babae. akin noong PDAF scam bakit mo ginagawa ito? Baka kumikita ka rito. Sa totoo lang, ako nga ang gumastos eh. Yung pag-photocopy lamang ng mga dokumento doon sa PDAF scam case, 1.2 million pesos yun. Attorney, ang sabi nung iba, baka may pangarap daw kayo na tumakbo, magpakilala, at kaya nyo ginagawa ito. Well, yung mga nagsasabi, normal yan, no? Pero makipagpustahan na lang ako sa kanila kung tatakbo ako. Isang Sa maleta. 2028. No? Isang maleta lang. Sige. Attorney, wala ka bang death threat? At saka hanggang saan to? Kasi sigurado ko kakalkalin yung buhay mo. Kung hindi ka makalkal, yung pamilya mo, tatakutin ka, baka may mangyari sa'yo, wag naman sana. Kaya lagi naming tanong sa mga na-interview namin. Kadalasan kasi tinatakot, minsan napuputol. So, gusto ko malaman, tinatakot ka na ba? May death threat na? At saka hanggang kailan ka itong laban na ito? Normal naman po yan na yung mga nasasaktan ay gagawa ng paraan para ma-discourage kami. Pero I think nothing can discourage the 18 at saka ako. Kumbaga pag nagsalita kasi kami, ay parang meron ng blood compact yan, no? At ito, no, ang aking commitment dito, yung mga kinasuhan namin sa PDAF scam, kinasuhan din nila yung aking mga witnesses. At alam niyo po ba na yung harassment suits na yan, natapos ko ang pinakahuli na kaso noong last month lang. Na-dismiss naman lahat. No? Acquitted yung mga witnesses ko sa lahat ng kaso na sinampa ng mga
mambabatas. Doon naman So, tayo, 13 to 26, it's 13 years kong hinaharap ang mga kaso na isinampa sa mga witnesses ko. And the same commitment is given to this great 18 Filipino soldiers. Itong 18 na Filipino soldiers, attorney, puntahan natin yung credibility nila. So currently, wala po silang mga trabaho. May mga pagkakataon ba na humiling sila sa'yo, wala kaming trabaho, sasama kami sa'yo, basta bigyan mo kami ng pera, may mga ganun ba, attorney? Walang dinidemand na pera ang mga ito, pero parang obligasyon ko na tulungan din para hindi magutom ang mga pamilya nila. No? Galing. Sabi ko sa Saludo, kanila, Atty. magtiis Baligot. lang tayo. Dahil mahirap itong ating papasukin talaga. So okay naman sila. Ang importante sa ngayon, meron pa namang nakakain yung kanilang mga pamilya. Attorney, usong-uso ngayon yung AI, kung familiar kayo doon. Kasi maraming post ngayon na lumalabas yung affidavit nga, gawa lang daw po ng AI. So ano pong masasabi nyo dito? Kanina ay in-interview kami ni Jessica Soho kasama yung mga ilang sundalo. At may pinapakita sa akin na, attorney, peke daw yung serial number ng helicopter kasi dito, C-8811. Ma'am, ito ho yung picture ng helicopter, consistent. Yung nagsasabing AI, siya ang gumawa ng AI. Na katulad, Halimbawa, yung kay Kimbo, yung mga maleta pinalitan ng basura. Madali lang ko kasing gawin yun eh. Pero yung totoo kasi, naman yan, pagka sino mo makikita mo, tsaka yung AI. Pagdating sa shadow, hindi ho talaga mapiperfect yan. Ngayong mga panahon na to, hindi natin alam sa mga susunod na panahon. yan, 68111. Tapos may pinakita siya na pare-parehong picture, 68811. At kinopya lang niya yung mga tao na yan. So sabi ko, yung nagsasabing AI, siya yung gumawa ng peke. O kasi yung meron pa nga dong picture na yung maleta, puro labahan na. Yun yung mga... Kung mga labahan yung nandun sa bahay, no? Yes, sir. Oo. Ano naman ang ginagawa ni Attorney Buenviaje na staff or executive assistant ni Congressman Saldico doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo? Ano yun? Makikipaglaba siya? Walang tubig eh. Na isang abogado? Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa 18 na sundalo. Kasi ang nilabas ng AFP, yung yung dishonorable discharge. Ipaliwanag niyo po sa amin, ano ba ang ibig sabihin ng dishonorable discharge? Ilan sa kanila ang dishonorable discharge? At ano yung kanilang ikina-dishonorable discharge? Okay, ang dishonorable discharge, sa AFP kasi, ang mga non-commissioned officers from private up to master sergeant ay nag-e-enlist sila every 3 years. Parang kontrata, renewal, no? If you are within that 3-year contract, hindi mo tinapos dahil hindi ka nag-report, pwede kang i-declare na absent without official leave or AWOL. At kung na-AWOL ka at na-separate ka sa serbisyo, ang category mo ay dishonorably discharged. No? Yung honorably discharged naman ay yung tinapos mo yung termino pero hindi ka nag-re-enlist. So, ise-separate ka sa armed forces na ang category mo ay honorably discharged. No? Ang mga ito ay halos lahat sila ay AWOL. Isa lang ang hindi. Yung isa doon, dishonorably discharged ay dahil biktima siya ng kanyang opisyal. Nag-serve siya sa United Nations Peacekeeping Force sa ibang bansa at siya ay na-in-charge sa mess hall, si Johnny Buduan. No? So siya yung in-charge sa kusina. Pero ang mga budget kasi dyan galing sa United Nations eh. So tinawagan siya ng kanyang opisyal na Pilipino na taga-AFP. Sabi niya, Buduan,
magdala ka nga ng pagkain dito sa quarters ko dahil minsan may bisita ako, wala akong maipakain. So, nagdala siya ng pagkain, nilagay niya sa sasakyan, pagdaan niya doon sa isang checkpoint, ay hininto siya for inspection. Nakita yung mga pagkain. Hinuli siya at pinauwi siya sa Pilipinas. Nagkaroon ng investigasyon dito. Ang sabi ng mga nag-iimbestiga, ang recommendation ay demotion. Yung official na nag-utos sa kanya, wala man lang siyang sinabing inutusan ko yan. No? Ang kinalaunan, instead na demotion lang, naging dishonorably discharged. No? Sa akin, sino ang dishonorable dito? Yung official niya o siya? Yung opisyal. Oo. Oo. Ang number one na principle sa leadership, sa military ay seek the welfare of your men. Yun ang number one leadership, military leadership principle. Pinabayaan niya yung tao niya. No? So, very unfortunate ito. Pero nabanggit niyo po na meron pang iba. Ano naman yung kina-dishonorable discharge nung iba? Yung iba naman hindi dishonorably discharged, no? You mean the other other than the 18? No, O yung within 18, the 18 po. Yun, yung isa doon, parang nagkaroon ng nagkasakit yung asawa niya. Raul, So ganun. binantayan niya yung asawa niya, Mm. hindi siya nakapag-report kaagad. Paso na yung kanyang bakasyon. So dineclare siya na absent without official leave, no? So karamihan sa kanila ay pamilya ang naging rason kung bakit hindi sila nakabalik on time. So sa madaling salita po, yung dishonorable discharge nila ay hindi po ibig sabihin criminal sila, May pinatay, may ninakaw. nakaw ano. sila, May corruption. may corruption. Hindi ganon. Hindi So ganon. ibig Hindi sabihin ganon. lang dahil hindi lang sila nakapag-report o natapos yung 3 years. Walang naabutan sa kanila ng maleta. Sila lahat itong naabutan mga- ng maleta. Oo, Oh, itong pero mga inabot din nila. sundalo. Pero walang natanggap. Wala. Problemado nga sila doon sa last month salary nila eh. Palagay ko honorable pala yung ba mga yan? ano eh. Honorable tong mga militar na to kasi hindi sila nangupit eh. Di ba? Dapat Pwede magbaba. naman. Hindi honorable talaga yung mga ano na yan, yung mga ex-marine na yan. Kasi uno sa lahat, nagsalita sila, tumayo sila dahil alam nila na meron talagang problema itong administrasyon na to. Di ba? Malay ba naman nila na ano yan, di ba? Yung pagpalagay na natin, pera yan. Sige. Ano yan bilyonaryo yung boss nila eh. Saldi ko yan eh. Bilyonaryo, hindi ano yan, si Saldico, hindi naman ho siya pipitsuging congressman. Hindi ka pwede maging appropriation chairperson kung pipitsugin ka lamang. Kaya yung mga nagiging appropriation chairperson, talagang bigatin ho yung mga yan. Ngayon, magsususpecha ba itong mga itong mga ex-marine na to? Gayong ang amo nila, kilalang bilyonaryo. Di ba? Merong helicopter, merong jet, merong hotel, merong casino, meron mo siya lahat. Ngayon, kung pa-deliveran siya ng pera para sa ganito, para sa ganyan, siyempre trabaho lang, ika nga, nagpapakain din ng meron ding mga bibig na pinapakain. At sa pag-aakala nila na yung perang pinapadeliver sa kanila, malamang siguro sa business. Merong utang dito sa isang congressman, business partner niya yung isang congressman. Hindi rin natin masisi. Pero, nung dumating yung punto na ika nga, kailangan na nilang magsalita, sabihin yung kanilang nalalaman at talagang tindigan yung mga kalokohan dito sa administrasyon. Ito ginawa ho nila at yun ang pinakamahalaga, ika nga. Ano? Pwede kang mangupit, di ba? Si Saldico. So hindi pa sila bayad. Hindi pa sila Pambihira bayad ka, sa Saldico to. Saldi ko. Oo. Pati yung bayad, kinurakot mo. Ito kasi attorney, gusto kasi ang nangyayari kasi parang gusto nilang sirain yung credibility ng 18. Yan, So si now, Mr. may Judea. pagkakaiba pa kung halimbawa, ikaw ay AWOL Solido or yan, solido. na-discharge ka or yung active ang magtitistigo. May pagkakaiba na ikaw ang witness, ikaw first hand na nakakita or naghatid, may mababawasan ba yung pagiging testigo niya or ano ba, may bearing ba yun? Wala eh. Walang bearing kung honorably or dishonorably discharged ka doon sa sinasabi mo
na katotohanan. Regardless of the source, if what you are saying is the truth, di ba? Hindi, actually, attorney, no, kung ikaw active ka sa serbisyo, palagay ko hindi ka pwedeng magtistigo sa mga ganito eh, hindi ba? Ganun ang Oo. patakaran? Oo, kung sa Armed Forces of the Philippines kasi ay iba ang kanilang kultura, no? Meron tayong obey before you complain, no? You follow the chain of command. Meron silang mga ethos, mga sinusunod, may mga unwritten rules ang mga yan eh. So, mahirap talaga kung sa uniform service ka. Eh, yung ano, sinasabi nila, attorney, na hindi naman mga members ng Marines or Navy, yung iba dyan. Paki-explain nga ninyo, sino-sino yung hindi membro at bakit kiniklaim nila na sila ay membro ng Marines? Yeah, ang problema kasi sa mga naunang statement ng AFP, Philippine Navy, Philippine Marine Corps, ay nagbase sila sa isang verification. Mm. Ang nakalagay kasi doon, pangalan ng sundalo, nakalagay under verification. Nagsalita na sila kaagad na hindi Marines ang mga ito. Pero pinapanindigan namin na yung nakalagay sa affidavit, dalawa sa kanila ay konektado sa Philippine Army dati at yung 16 puro mga Marines. At merong serial numbers ang mga ito. So meron po kayong hawak na ebidensya na magpapatunay na sila yung mga Marines. Meron po. Kaya nga, meron ng bagong statement ang Philippine Navy na doon sa 18, dalawa daw ay hindi Marines. Hindi naman namin claim na lahat sila Marines eh. Kasi yung dalawa, Army. So, inaccept na nila ngayon na yung 16 ay dating mga Marines. Kasi po yan ang binaluktot ng mga media. Pag unang salang nyo pa lang, sinabi kagad nila 18 ex-Marines. Tapos biglang itatanong nila sa AFP, Marines ba ito? Tapos nung sinabing hindi, para bagang sinasabi sa inyo, hindi kayo credible doon sa ano. Ngayon, punta tayo dito sa nabanggit nyong media. Ito, mainit na issue dahil napanood ko po ang lahat ng interview nyo. At bawat interview nyo talaga namang condescending yung mga tanong sa inyo. Kayo po ba naniniwala na talagang lahat ng media na umaano sa inyo ngayon ay under sa payroll ng itong nakatanggap ng maleta? Alam nyo, malawak yung media operations ni Saldico noon na ipinagpatuloy ng mga kasapi sa kasalukuyang administrasyon pa rin, no? Halos 300 na trolls ang nandyan sa isang building sa Makati. Grabe naman yan. At nagdadala ang mga ito regular ng pera para sa pangsweldo. Isipin mo, Kaya pala, malamang sa malamang. Yung mga vlogger na maiingay dyan, kasama din ba sa payroll, Attorney Baligod? Kasama ba sa payroll? Pambihira, oo. Okay lang sana eh. Walang problema. Kung yung pera na yan galing sa business, okay. Yung pinambabayad sa mga trolls, magbayad kayo ng trolls hanggat na gusto nyo. Wala problema dyan. Basta galing sa mga bulsa nyo, hindi galing sa bulsa ng sambayan ng Pilipino. Ano nang tawa, magbabayad sila ng trolls galing sa kaban ng sambayanan? Di ba? Anong klase yun? Ika nga ni Senator Rodante, anong klase yun? Okay lang. Kumuha kayo ng sandamukal na trolls. Wala tayong problema dyan. Wala tayong pag-uusapan. Pero kung yung pambabayad nyo ng trolls, galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino, doon tayo nagkakaroon ng komplikasyon. Ika nga. 3 palapag ang inoccupy nila sa isang building dyan sa Makati. No? Matindi. Meron ngang isang media operator na nandyan sa Timog ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Yung kanto. Oo. Merong isang nag-oopisina dyan na 8 maleta ang inakyat eh. Oh! Sarap Ay yung no, mga... 6. I'm sorry. Alam ni Coach Olin Timog Alam mo ha? Isado mo yung mga building dyan Hindi. May nagsushooting. So, marami pong kwan. Kaya naman tingnan nyo ang control nila sa media. Pag nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon,
sisirain ka kaagad. Press back agad. Mas maganda sana na sagutin nila yung akusasyon. Masyado nilang binabalasubas yung public discourse. Katulad ni Sunny Trillanes, Nako, Sunny Trillanes. ang sinabi niya kaagad ay kakasuhan ko si Baligod ng cyber libel. Hindi pa nga niya nakikita yung affidavit kasi alam ko. Dahil nabasa ko yung text niya sa isang media practitioner na humihingi ng affidavit. Hindi pa niya nababasa, tumakbo na siya sa media na nananakot na. Yung isang kasamahan niya, yung si Alejano, sinasabi niya na paldo daw ako, nabigyan din daw ako ng maleta at nangangarap daw akong maging sekretary ng isang departamento. Yan ba yung klase ng pinaaral natin sa sinasabi nating Premier Military Academy in the Philippines? Yung ganong pag-iisip? Hindi ba magsasalita siya, hindi pa niya alam na hindi nga ako kilala ni Inday Sara. Paano naman niya akong i-appoint na cabinet secretary? Paldo daw ako, nabigyan ako ng maleta. Kailan? Yung nilabas nga namin dito, pwedeng ipakulong si Saldi ko. Bakit naman niya ako bibigyan ng maleta? No? Yun ang So, paldo, no? Yun ang paldo talaga. hindi ko alam kung yung mga ganyang komento ba ay is it coming from a responsible member of society? Yan ang sinasabi ko na mga talkative na hindi nag-iisip. Attorney, balikan lang natin yung sa media. Kaya nyo po bang mabanggit o doon na lang doon sa affidavit nyo ilalabas yung pangalan? Yung kaya namin binanggit doon na nagbibigay sa mga media practitioners, no, para ipakita lamang na yung pera ng bayan ay ginagamit nila para sa sarili nilang interest at para sirain ang kapwa Pilipino nila, no? Doon sa individual na media practitioner na nabigyan ng mga mali-maleta ng pera, ang sa akin naman ay baka naman bayad sa serbisyo nila at hindi nila kailangang tanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanila, no? Kaya hindi ko po binanggit doon yung mga pangalan. At sinabihan ko rin yung mga sundalo na kahit binanggit nyo ito sa akin, ay minarapat kong hindi ilagay. Katulad nung isang mambabatas, yung letter B, blackout. Kasi sabi ko, unfair sa pamilya niya. Oh, yeah. Dahil wala na siya, hindi na niya, he cannot defend his name and reputation anymore. So let us be fair to him also. Kaya blinak out ko po yun. At naku po, marami pa silang mga sinasabi na hindi pwedeng ilagay dyan, no? Pero, attorney, nabanggit nyo kanina na doon sa troll farm, Yan. ay may politikong pumupunta. Ay siguro yun, pwede natin mabanggit dahil yun po ay politiko naman. Pwede po ba natin malaman kung sino yung pumupunta doon? Nako, matataas na opisyal ito ng House of Representatives kasi minsan Nako po. sa top floor ng building na yon ay doon sila nag-iinuman minsan, no? Oo. Nag-iinuman, mga marami congressman. Oo. Babanggitin ko yung kasama pangalan. si Saldico. No? Kasama si Saldico. Oo. Kung si Saldico umiinom doon, sino ba ang mga ka-level niyang kainuman, di ba? Yung sa Quadcom, meron ba doon? Yung iba ho doon sa Quadcom, baka hindi na makaakyat sa top floor. Sa sobrang taas, ito po ba ay si Romualdez? Hindi po. Kasi sa akin yung pag-iinom doon, I think hindi naman krimen, no? Yes. Hindi naman krimen. Siguro, pwede nyo banggitin. Inuman lang naman. Parang tayo, pwede tayo mag-inuman. Sino yung mga nag-iinuman Yeah, doon? focus na lang tayo sa mas importanteng issue ng bayan. Ayan. Itong listahan, may listahan kayo, 'di ba, attorney? Lumabas yung mga congressman, no?
Meron din daw bang mga senador, secretary, yung mga matataas na mga Oo. mga departamento ng gobyerno? Oo, meron diyan mga senador no na ilista. At may mga additional na detalye pa 'yan. Doon naman sa mga miyembro ng kabinete, si Secretary Bunuan, no? Nag-deliver sila. Hindi ko maalala kung ilang maleta 'yan sa isang bahay niya sa Quezon City. Si Nag-deliver? dating DBM Secretary Amena Pangandaman, Yun. no? Diniliberan Bernardo. Hindi, wala silang Grabe nabanggit naman na tong mga Bernardo. to. Pero si Secretary Pangandaman, siya mismo ang pumunta sa Horizon. At siya mismo ang tumanggap. Siya mismo ang kumuha doon sa basement 3. No? Ito yung nakakatawa sa isang media practitioner, no? Na sabi nila, Sir, alam mo bang tinitingala namin itong tao na to? Believe kami sa kanya, pero nung nade-deliveran para namin siya, parang na-disappoint kami. Kasi may isang pangyayari na yung magde-deliver, tinawagan nung media practitioner. Sabi niya, doon na lang tayo mag-meet sa mall. So, punta sila. Ang sasakyan ko, ganito, ganyan, sa level na ganito, etc. Tapos, yan, buksan nyo na yung pintuan ng likod. Van ang dala niya buksan. Ipasok nyo na. Siya ang nagdodrive. No? Media po? Oo. At dalawang maleta yata yun or something. No? So, yun na nga. Ngayon natin nalalaman yung kasabihan na this is where our taxes go. Wala po silang nakitang tinapay doon? Bakery, Doon parang sa bakery. restaurant. Sa restaurant. Sa siguro. restaurant. Pero doon sa van, wala Doon sa naman. van, walang tinapay. Walang mga insimada dyan, gano'n. Walang, okay. Hindi, mabalik tayo dun sa sa ebidensya kasi nandoon na rin tayo Siyempre, 18 to. Sabi nyo nga, 30 to lumalabas Paano nyo ginather yung evidence? Isa-isa nyong kinausap? Ikaw muna, kung ano ibibigay mo sa akin, hanggang sa makompleto mo yung 30, tapos gumawa kayo ng consolidated na Nagkaroon po kami ng 2 beses na workshop. No? May mga pictures ako dito na ganon. Ikaw, ano ang nalalaman mo? Inuna ko kasi, ibigay nyo sa akin ano ang sasakyan na ginamit, sino ang kasama nyong nag-deliver, sino ang inyong dineliveran, at kung saan. So, binigyan ko sila ng kanya-kanyang papel. Ginaya yung diagram na yon. So, nagsulat sila. And then, pagkatapos nun, ipinasok ko sa isang draft. After a week, binalikan ko sila. Gusto kong malaman kung consistent sila So, matagal po ito. December, January, and then hanggang February. No? 3 buwan. Yung matagal daw Sabi nyo, no? Yan ang kinu-question nila. Yung timing. Sinadya nyo ito para sa ICC? Hindi nga ako updated kung anong nangyayari sa ICC po Basta sa akin ay nung nakontento ako na yung sinasabi nila ay totoo, no? Dahil consistent sila a week before na pirmahan nila, binigyan ko pa sila lahat ng kopya. At gusto kong sa isang linggo reviewin nyo yan. So nung may mga correction sila na very minor, so finalize na namin nung umaga ng February 2023. February 23, 2025. So nung okay na sila, 2026, sorry, no? February 23, 2026. So nung okay na sila, sabi ko, ipanotaryo na natin. So pumayag sila. May tinawagan ako na isang... Saan yun pinanotarize? Kasi baka mamaya tumanggi na naman yung abogado, doon tayo pupunta Nangyari, napanood na namin yun Oo, meron, I asked permission from the notary at saka yung witness, si Bishop Tendero, at saka yung 18 na na mag-video ako sa seremonyas ninyo. baka sira yung CCTV na naman. Mahirap. Hindi, may video yon na tinanong sila ng notaryo, kayo ba ang gumawa nito? Nako. Naintindihan nyo ba ang nilalaman dito?
Tinakot ba kayo? Sinuhulan ba kayo? Prinomesahan ba kayo? So, okay naman yung sagot. So, nagsumpa sila. Detalyado attorney. Kanina pinapakita sa screen yung mga plate numbers. Ito pa, individually, naisip nila na baka maging problema to someday, kaya sila na mismo, on their own, kumuha na sila ng mga ebidensya nila. Ganun ba ginawa Hindi nila? naman dahil, alam nyo po, mula September 2022 hanggang early 2025, araw-araw silang nagde-deliver eh. At yan ang mga gamit. Kaya memoryado nila yung plate numbers. At ito po ba ay SOP sa kanila na pag nag-deliver, picture Meron silang chat group. No, halimbawa, tayo by chat group. Ikaw ang nautusan na mag-deliver. Pag na-deliver mo, picturean mo, ipasa mo sa chat group. So lahat tayo nalalaman natin na si Banat Bay ay ano pong dahilan nila para malaman requirement kasi ni Saldico para makasigurado si Saldico na para. na-deliver nga. Saldi ko walang hiya na ito. Nasaan na ba ito? Bakit biglang nawala Saka si ito? Juan, yung mga executive assistants niya, si Mark Tiksay, si Paul Estrada, si Attorney Sam Buenviaje. mga So ganun. nandun po sa GC si Saldico? Oo. Kasi, So talagang minamano-mano niya na tinitingnan niya yung mga delivery. ganun. Nakausap niyo na po ba yung abogado ni Saldico? Ay, hindi pa. Hindi ko kilala. So hindi niyo po talaga nakausap si Saldico na nagkuntsabahan kayo kasi nang pinapalabas ng iba para siraan ang administrasyon. Wala nga silang contact kay Saldico, ako pa. Oo nga, yun nga yung hinanap natin. Nawawala si Saldi ko eh. Oo, Di ba? wala akong communication at saka hindi niya ako kilala. Sino pa yung nasa GC? Andun ba yung si speaker? Yung mga Wala. wala. Talagang kay Saldi ko. So itong 18 na ito, plus yung 12 pa, kay Saldi ko lang ito. Oo, kasi 103 silang lahat eh. 103. Oo. O, nasaan May- yung iba? Yung 16 doon, active members ng PNP. No? 7 active sa Coast Guard. No? So yung iba ay retirado na, no? Wala na sa serbisyo. Yung iba kasi sa kanila ay na-assign bilang security ng kanyang mga anak, yung kanyang asawa, at kay Saldico. Kaya divided sila into 3 teams. So Yung- hindi lang po talaga Marines, ano? May iba pa. May Army, may PNP, may Coast Guard. Na active. Ang active lang PNP at saka Coast Guard. Actually, kaya ako tinanong sa inyo kasi may tumawag sa akin, kilala niya yung isa sa PNP na naandun. Na ano daw. Kaya lang, hindi magsasalita dahil siyempre, takot. Yes, oo. Attorney, hindi kaya masama lang ang loob nitong mga 80 na to dahil hindi pa sila napapasahod? At follow up lang, may idea po ba kayo kung magkano yung sahod nila sa paghahatid ng pera? Kwan, ang sweldo nila 43,000 a month eh. Pwede Pero naman. depende kasi meron ng 9 na taon kay Saldico. Merong 1 year. So iba-iba rin, no? May umaabot ng 56,000. Anong screening ng mga ito para matanggap sila dyan? Kasi baka mag-apply si Sir Jack eh. Oo. Apply ako eh, kunyari. Mapumaldo tayo. Ba't gagawin ko, attorney ha? Kunyari, nakapasok na ako nun. Mafia na ako ha. Mafia. Pasok ako. Miyembro ka na. Nagpala ako ng pera. Nagkamag-anak ako kami na lang ha. Natakas ko lahat ng maleta. Pahala ko yun lahat. Saan? Hindi ka na matatanggap pag gano'n. Tapos magpapo-opera ako. Bago na. Huwag ka na magkakalita. Okay? Paano sila Yung, pinupul, attorney, para makapasok dito sa 100 plus na ito? Yung security personnel kasi ni Saldico, merong 2 dyan na retired generals. Ay, magugat. No? At 2 retired colonels din. So pag nagre-recruit sila, hinahanap din nila yung, may connection sila sa mga sundalo. Oo. Napakarami pong ebidensya no, nakita po natin yung pinapakita nyo, yung mga nakaprint. Yun na ba lahat yun? O yun na ba lahat yung pinakita nyo? Or marami pa? Marami kayong- pa. Oo, mahirap kasing isama lahat dyan dahil kakapal na masyado. Kaya representative lang ito. Para i-represent lang na mayroon kaming ebidensya, gano'n. Pero ito, mas tumitibay ba yung isang kaso pagka collective testimony? Kasi 18 sila kumpara doon sa nag-iisang
nag-iisang testigo lang. O ito kasi mga eyewitnesses, no? Mm. So katulad ng isang krimen, may pinatay diyan, nakita mo, you are an eyewitness. Ganon din sila. At hindi lang sila basta eyewitness ha, kasi meron silang Involved sila. involved Oo, sila. sa Meron silang involvement. At the same time, meron silang mga pictures, images na magpapatunay, magko-corroborate dun sa mga sinasabi nila. Tama po. Oo. Balikan ko lang po yung dalawang general na sinasabi nyo na retired. Meron po ba silang plano ring magsalita? Ang pagkakaalam ko dun sa isang general ay tinakot. At for a time, umalis siya sa Pilipinas. No? Alam ko po yung nangyari dun sa bahay ng isang kakampi ng administrasyon sa Forbes Park kung saan pinagalitan. No? At yung grupo rin na yun ang nananakot sa kanila. Medyo matindi yung grupo na yun. Kayo po ba may idea na merong involved na kakampiang administrasyon sa AFP na nananakot dito sa mga ito? Meron po in due time kasi nabasa ko mismo yung pinadala ng isang I think major ang ranko niyan na ang text niya ay tama na ang inyong mga ginagawa, tigilan nyo na yan. Huwag nyong ipahiya ang Philippine Marine Corps, ang AFP, etc. No? And then may text pa na siguraduhin nyo lang na kung lumabas kayo ay mapabagsak nyo ang gobyerno. Dahil kung hindi, meron din kayong kalalagyan. Parang ganon. Ito po ay active na Yes. major Yes. sa AFP. Sa AFP. And itong mga testigo ngayon na mga 18 and yung other na hindi pa nagpapakita, hindi naman sila apektado nung natatanggap nila yung mga mensahe na yan. Oo, kasi pinakita nga nila sa akin at malinaw sa kanila yung kanilang ginagawa, itong mga sundalo na ito. Na, sir, hindi naman kami gumagawa ng krimen. Bakit nila kami pinapatigil? Ang ginagawa nga namin ay sugpuin itong pagnanakaw sa kaban ng bayan, sabi niya. At medyo nakaka-touch yung sinabi rin nila na alam nyo sir, may mga sinalihan din kaming mga bakbakan, no? Gera-gera. Pero ito na siguro ang huling laban na sasalihan namin. Sa ngayon ay gusto naming magpakasundalo para sa Pilipino. Yun ang damdamin nila. Alam niyo po, hangang-hanga ang mga kababayan natin dito sa mga sundalo na ito. Sana ipagpatuloy nyo lang dahil kayo ipapanalangin ng ating mga kababayan para sa bayan natin. Dahil alam nyo, kailangan na talaga natin ng mga bayani sa pagkakataon na ito. Huwag natin hayaan ng mga kurap na opisyal ang mamuno sa ating bayan. Attorney, ito ang isa sa mga tinatanong palagian ng lalong-lalo na itong mga mainstream. Di ba yung motibo ninyo na meron kayong ibang plano? Ang pinaka-endgame nyo ba is pabagsakin ang gobyerno? Simple lang po ang aming objective Yung matigil ang pagnanakaw. Kasi tingnan nyo po ang resulta ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nasisira ang mga institusyon. Nasisira rin ang mga tao na nagpapatakbo ng mga institusyon na ito. 'Di ba sa ating form of government, may mga institutions diyan. The executive, legislative, judiciary, ombudsman, etc. No? Mga institusyon 'yan. At maganda ang mga purpose ng mga institusyon na ito. Pero depende ang success ng institusyon na ito sa mga taong nagpapatakbo. At meron tayong dalawang klase ng tao na nagpapatakbo sa ating mga institusyon. Yung elective at saka yung appointive. Pero wala tayong maasahan ngayon sa mga elective and appointive siguro may maasahan tayong kakarampot. 1%, 5%. Karamihan, hindi natin maasahan. Kaya nga, yung executive branch, tingnan mo, si BBM ay naglabas ng kanyang 8-point agenda. Yung administration niya. Yes. Education, energy, infrastructure, transportation, fiscal,
management, efficient bureaucracy. Pero walang nangyari eh. Bakit? Dahil sila mismo ginagago nila yung programa nila. Sa legislature, matagal nang sinurrender ng legislature yung kanilang kapangyarihan sa executive. Ang legislature dapat ang siyang nagpapanday ng mga pulisiya. Pero bakit ang presidente ang nagsasabi sa Kongreso, ito ang gawin nyo? At hindi ka pwedeng maging speaker o Senate President kung hindi ka alyado ng presidente. And these institutions are designed to be independent from each other. Checks and balance eh. Wala na yung checks and balance. Attorney, ito yung problema ngayon dahil itong ating Senate, tila nagsasabi ngayon si Senate President na hindi dapat kayo seryosohin sa inyong mga sinasabi. Paano po kaya ang inyong next move dyan? How I wish na masabi ni Senator Soto sa harapan ko yung ganyang pananalita. Sinabi din kasi, sinabi attorney na napakalaki daw ng discrepancy in terms of yung pera, yung involved na pera na pinag-uusapan, 805 billion, sinasabi ni Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee na parang sobrang laki ng pera. O parang it doesn't add up, sabi Parang nila. 70% napunta lang doon kay Cheese, ay kay Charis. Kay si Sandro napunta 70%. Sana yung iba? Ganito, ang tinutukoy kasi ni Senator Lacson ay yung pondo na galing lamang sa flood control. Pero ang daming pinanggagalingan ng pera na dumarating kay Saldico. So ang sabi kasi ni Senator Lacson, 1.3 trillion ang flood control fund. Yes. At kung totoo daw na 805 billion ang nakuha, parang 70% na yun ng pondo. Parang hindi ka panipaniwala, sabi niya. Yes. Pero balikan niya yung PDAF scam. 60 to 70% ang kickback ng mga legislators. Walang pagkakaiba dito eh. At sabi ko nga, hindi lang naman flood control fund ang involved. Merong DENR, Department of Agriculture, doon sa National Irrigation natin, no? Ang daming GOS na irrigation projects, ha? Customs pa. Yung reforestation, sasabihin, nagtanim, pero wala namang tinanim. Mag-inspect ang COA, sasabihin, nagtanim kami, pero nangamatay yung mga tinanim, eh. No? Misinformed si Senator Lacson. Iba yung pangalan ko, Misinformed or inaano niya, niya. tinitwist niya. Kasi ang tutumbukin ko dito kasi, yung sinasabi niya, instead na pansinin kayo, yung credibility nitong 18 eh. No? So, hindi naman tayo abogado, kaya tatanong natin, kailangan ba yan, pagka-presenta ng hindi ba dapat patunayan na nila kung totoo etong mga aligasyon, imbis na babanatan lang nila yung mga nagbibigay ng aligasyon. Yun nga eh, inaatake nila yung messenger, pero yung information, ini-ignore nila. Mas importante po yung information dito eh. Pero okay lang naman kung ayaw ni Senator Lacson maniwala. No? Wala tayong, hindi natin mapipilit siya. Basta ang ginawa natin ay nasa ombudsman na ngayon. Yan. Nabanggit niyo po na doon sa is kasama si Soto, nakasulat po. Oo. Si Lacson po ba kasama? Wala. Oo. Paano nangyaring kasama si Senator Soto, 2025 lang siya naging senador? Tsaka And baka meron daw, pa si Leila de Lima na kasama din daw na yun sinisilip nila na yun daw ang reason ba't natatawa yung mga congressman. Ang tenor kasi ng affidavit nila ay kung sino ang mga nabigyan ng pera, no? Kasama kasi si Leila de Lima, si Senator Soto na nabigyan. Nako! Kahit hindi sila miyembro ng Senate at that time, no? Nabigyan sila eh. Ngayon, meron bang krimen dyan? Meron. Halimbawa, tumanggap si Senator, Congresswoman de Lima ng pera. Dineclare ba niya yan sa SALN niya?
krimen na yon kung hindi mo dineclare sa SALN mo. So, Soto ba dineclare? Kasi hindi ata alam nung asawa eh. Yun yung nabanggit niya eh. Oo, yun na nga. Tapos, nag-deliver ka ng ilang maleta. Kung maliwanag na illicit illegal yung transaction na yan, bakit mo ibibigay yung milyon-milyon na cash? Pwede mo namang idaan sa bangko. Pero ano daw ang motibo? Kasi siyempre, nang tatanungin, anong motibo hindi naman na siya senador at hindi naman... Alam mo yan, connected yan sa impeachment. Sa tingin ko, personal evaluation ko. Kasi merong isang senador na hindi yata tumupad sa usapan, nabigyan. Kaya merong isang senador na campaign pa lang ay binigyan na para gumalaw siya pag dumating ang impeachment sa Senado. Achiche? Iba? Parang naamoy ko na. Yung hindi tumupad at yung tumupad. Oo, ngayon ito, yung kalaruhin lang natin kasi sinasabi ni Ping Lacson na yung total budget ng flood control ganito, sobrang laki naman yata. So klaro doon sa inyong mga dokumento, testimonya ng mga militar na yan, ex-military na yan, hindi nila sinasabi kung saan galing yung perang dinideliver nila. Hindi nila alam kung saan galing, kung sa corruption ba yan sa Department of Agriculture, Department of Education, sa flood control. Kasi halo-halo na yung pera doon sa Horizon Kasi ang reception area nila sa Valle Verde, ang storage nila sa Horizon. And from there, yung distribution na kung saan na pupunta. Hindi po ba sila nagtataka itong 18 na Marines, na ex-Marines na bakit sila nagde-deliver ng pera kay Soto? Bakit sila nagde-deliver ng pera kay ganito? Hindi ba sila na doon? Ang unang nasa isip nila ay parte ng trabaho nila. Kasi before 2022, madalang silang nagde-deliver. Nagde-deliver naman sila pero madalang. Isang maleta, ilang paper bags. Pero nung pag-upo ni Saldico na chairman ng Appropriations Committee, yun na, araw-araw na at ilang maleta na yan. Speaking of paper bag, Banat Baya, kung matatandaan mo, nung si Congressman Arnie Tevez, sinano na nila. Parang tinatrabaho na nila para matanggal sa mga kaso niya. Nabanggit niya yan yung nagbibigayan ng paper bag dyan sa Congress. At dinina ito ng mga congressman, attorney, napaka-imposible naman daw na magbigayan ng paper bag ng pera doon mismo sa grounds ng HOR. Ano masasabi niyo dyan? Sa HOR kasi, ang ginagawa ay yung expandable envelope. Yung 2 million kasi ang laman nun So, lumalabas na parang dokumento ang laman. At nakakapasok sila sa Kongreso kasi may ID rin sila. And may preba sila dito, may picture sila na may hinatid sila mismo sa grounds ng Congress. Nandyan lang kasi sila sa loitering around and even inside the office of Congressman Saldico. So yung dinala nila doon, paglabas ng mambabatas ay dala na nila May kanya-kanyang dala, no? At sabi nga, ang paborito nilang exit pag may nabibigay sa kanila, nagpapasundo sila doon sa helipad. May exit kasi doon katabi ng speaker's office. Doon nagpapasundo kasi hindi mo makikita sila doon. Attorney, meron ba kayong ebidensya dito? Balikan ko lang kay Soto. Ebidensya kay Soto na nag-deliver sila? Alam po nila yung building alam nila at i-describe nila, no? Kasi sila yung nagbuhat, paakyat at nakita nila So kaya nilang i-describe yung itsura ng kung saan man diniliver? Yes. Ano po ba yung condo ni Soto o bahay ni? Hindi bahay. Parang semi-office. Wala namang nagbukas na maganda. Baka mamaya may maganda din Lalo siyang bubugbugin ni Ma'am. Limit na lang naman ako. May nag-post kasi ngayon. Ay, kahapon ako. Ay, kanina pa yata.
Kasama ko si Comelec Herman Garcia sa nagdeliveran ng maleta. Oo, malinaw sa kanila yun eh. Kasi Nako, nag-meeting si Saldico at saka si Chairman George Garcia sa Maidas Hotel. No? Diyan sa may isang Japanese restaurant eh, no? So ang mga security na ito, binabantayan nila yung sasakyan na kung saan nandun yung mga pera. Kasi kasama sa convoy ni Saldico, laging may van na nandyan yung mga male-maleta, etc. No? So, pagkatapos ng meeting, may instruction si Saldico na maglipat kayo ng ganitong maleta sa sasakyan. No? So, tumulong sila na maglagay sa sasakyan ni Kwan. Ano to? So, Chairman. Ito na po yung resulta siguro ngayon no? Sa sobrang pagnanakaw mula ng 2022, halos wala ng project. At ito nga yung sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano po ang masasabi nyo sa sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala ng pondong pera ang Pilipinas para maiahon ang ating ekonomiya? Kaya ba nawala na ang pondo ng Pilipinas dahil pinaghati-hatian na ng mga kawatan ang pera ng bayan? Yeah. Obvious naman yon na yung pondo ng Pilipinas ay dinanakaw lamang at pinaghahati-hatian nila. Malinaw, no? Malinaw. Kaya nga yung BSP ay surrender na. Ang sabi ng BSP ay the fiscal tools, no, are not enough to shore up the Philippine economy. Kahit anong remedyo mo na sa mga financial tools natin, wala na. Surrender na ang BSP. Do you think itong mga pinapangako ng administrasyon, like maraming plano sila ng mga proyekto ng gobyerno na gagawin, kung ito ang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano kaya mangyari? Matutupad pa kaya itong mga pangako nila? Mahirap na kasi ang ang analysis ng Central Bank, our problem is no longer fiscal management. Yes. It is non-monetary ang problema. And what does that mean? It's leadership. It's the political environment. It's the reputation of the Philippines vis-a-vis mga international credit institutions. No? Wala na silang tiwala sa atin eh. In fact, if you look at the outflow of yung mga portfolio investments, no? As of yung last year, umaabot ng mga $10 billion eh. At tuloy-tuloy pa yan. May mga outflow na hindi pa natin regulated. Yung mga simpleng transaction lang, Yes. nilalabas sa bansa. And halimbawa, itong may malaking kwan eh. Malaking department store dito na magsasara na rin. Ang daming mga empleyado yan. Parang bilihan ng damit ito parang Oo. mamahalin. Oo. Huwag na nating banggitin kasi So, kaya titingnan po ninyo yung GDP natin last year, no? 4.7. grabe. Ano, I think it's 4.7 last year. Ang unemployment rate natin ay tumataas, no? At ang masama dito yung consumer confidence index ay bumababa din. Ibig sabihin, ang mga consumers ay wag na tayo munang bumili ng ganito dahil kulang na tayo sa pera. No? So talagang bumababa ang ating ekonomiya. In the next 2 years, naku po, wag naman sana. 2 taon pa. Oo, dahil Aabot pa ba? Attorney, ang mga Pilipino, lalo na mga netizen, talagang sinasabi nila, suportado nila kayo at nagising sila sa mga sinabi nyo. Pero meron silang isang maliit na hesitation. Baka naman daw maging katulad lang din ng kay Gutesa yan. Willing ba sila mag-testify? kaya nga po, kailangang magtulungan ang sambayanan dahil hindi na natin maasahan ngayon ang mga institusyon natin na gawin ang kanilang dapat gawin, no? Taong bayan na ang solusyon dito. Paano kaya makakatulong ang taong bayan para magpatuloy kayo? Anong gusto nyo makita sa taong bayan?
Well, bantayan nila itong ating ginagawa, no? Suportahan nila kung maaari ay kalampakin natin ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso na ayusin nila ang kanilang mga trabaho. Well, on a political philosophy point of view, ang sinasabi is when the government is no longer serving the interest of the people can oust their government. No? Ito, attorney, kadugtong yan kasi lagi nating sinasabi sa aming mga vlogs na i-share natin ito kasi parang yung mainstream media, lalo na yung mga malalakit kilala, parang hinaharang. No? Pupunta tayo dun sa investigasyon na sinasabi ni Senator Amy. Ito ba ay papabor? Kasi parang hindi nila, may media blackout eh. Parang hindi lalabas. No? Tapos sabi nyo, posibleng kay ombudsman, hindi na kayo makasalita. Baka mamaya magkademandahan pa, papasok tayo sa subjudice. Etong investigasyon ng kay Senator Amy, pabor po ba sa inyo yan? O at the same time, yung hamon ni Kong Defensor na public trial, lahat po para magkaalaman under oath. Ito ba yung maganda? Opo, handa naman sila na makilahok sa anumang investigasyon o pagsusuri sa kanilang mga nasabi. Handa naman sila. Pero isa pa hong batikos ng Malacanang, bakit daw parang katulad nung kay Zaldico na patse-patse ang release ng information? Bakit hindi daw one time, big time na lang na i-release nyo lahat ng nalalaman ninyo? Bakit unti-unti pa? Hindi kasi sila naging trial lawyer eh. Ako ay may sasabihin, halimbawa, kontrahin mo ako, meron akong ilalabas para kontrahin ka. No? Sasabihin, hindi kami nag-deliver, hindi ko kilala ang mga yan. Maalala nyo nung Napoles, PDAF scam? Yes. Paglabas ng unang article ng Inquirer, nagsalita yung mga mambabatas na hindi namin kilala si Napoles. Di ba? Naglabas kami ng mga pictures na magkakasama sila eh. So may ilalabas kayo na picture o ebidensya kasi sigurado to itatanggi na hindi kayo nakapag-deliver sa Paway dito sa Ilocos Norte. May picture ba kayo sa windmill na gano'n? May picture sa loob ng bahay eh. Nako po. Oo. May picture sa Naghihintay loob ng bahay. At kasama yung mga may-ari ng bahay. lang. Nako. Attorney, Pause mo na, Tony. mabalikan ko lang kasi mahirap to si George Garcia. May specific na sinabi ba tong mga sundalo natin kung bakit sila naghatid ng pera o nagbigay ng maleta dito kay George Garcia? Ano Meron ba to? Bayad sila- ba to? Oh, may sinasabi sila na nagbiro yung si Paul Estrada na ganito yan dahil ganito. So, hindi ko na sinabi yon dahil parang pero sabihin ko sa inyo mamaya off-cam, no? Oo. Pero ang point dyan is, bakit ka tumanggap? At bakit hindi mo dineclare yan sa SALN mo? So may specific kaya na eto para kay kandidato ganito. that- Hindi naman nila narinig yung pag-uusap ni Saldico at saka ni Chairman Garcia. Pero ang nakita lang nila ay binigyan ng total of 4 na maleta. Nako, Naman. madami-dami ho yun. 200 million kasi taga 50 million yan kada isang bagsak daw eh. Maleta. Dalawang beses silang nag-meeting. Ito, malaking maleta, medium, o maliit? Medium. Parang medium-sized eh. Suga pa. Magkano kaya ang laman ng isang medium? Nandyan sa nandyan sa Parang affidavit nila. Estimated na Itong 30 final nyo sa ano? Itong final nyo, attorney, sa ombudsman. Para ba to sa lahat ng mga pangalan na nandirito o magfa-file kayo separately ng mga cases doon sa mga pangalan nandirito? Kasi katulad yan, si George Garcia, Comelec. So, magfa-file ba kayo ng separate na kaso para kay George Garcia lang? Kasi malapit ng election. Di po, meron kasing ibang procedure kay Chairman Garcia dahil he is an impeachable officer. Kaya itong weekend po ay meron akong 2 abogado na magda-draft ng impeachment complaint laban sa kanya, no?
Nako. So, pag matapos po namin yan ay siguro in a week or two, Yari ka dito, maisampa na George. namin yung impeachment complaint. May magkano kaya? Meron kayang mag-i-endorso na congressman niya? May nakausap na ba kayo? Wala pa. Tingnan natin no kung merong pumirma o mag-endorse doon sa impeachment complaint. Pero palagay ko meron siguro. Actually, alam nyo, kaya naniwala kaagad ako doon sa sinabi ni attorney. Kasi bago pa po kayo lumabas, may tumawag na sa akin isang congressman na ibalita ako daw na mali-maleta ang dumarating sa Congress. Kaya lang sabi ko, may picture ka o may video ka. Kung wala, hindi ko pwedeng ilabas yan. Wala daw kasi talagang napaka-stricto daw ng pag-pick ng ano doon. So doon sa maleta hindi nyo na binibigay dito sa Congress, meron po ba kayong specific na ibinigay sa opisina ni dating Speaker Romualdez? Ganito po, no? Ay. Kaliwa po. Ayan. Hindi sila nagdadala ng mali-maleta sa House. Yung expandable envelopes lang. Kaya ano po yung nasa picture? Alin? Yung may helicopter? Hindi yun sa HOR dinala. At dinala yun sa mga probinsya. No? Pagka mali-maleta na, diretso yan sa bahay or sa opisina, ganon. Hindi sa HOR dinadala. Katulad nung Quadcom hearing, parang 120 na expandable envelopes ang dinala nila doon. 120. Ilan Dinala ang sa laman loob? ng isang envelope? Doon 2 million? 2 million ang laman nun. Okay. Kasi So, totoo po yung sinasabi nila na bawat Quadcom hearing, 2 million bawat isang congressman? hindi ko alam kung bawat isa. Pero halos lahat ng miyembro ay dumadaan doon eh. At kanya-kanyang bit-bit, no? Merong special siguro na 2 hanggang 5 ang bit-bit. Meron ding isang envelope lang. Siguro hindi nagtanong ng matitindi. O hindi ho siguro nakapag-cite in contempt. O isa ka lang. Mas maingay. May bonus yung nagko-contempt. Pwedeng ganun po. Ito, pasensya na po, medyo ano lang tayo ng konti. Kung dala-dala yun, paano binitbit yung mga folder na yun na marami? Marami po sila. Yung mga... oo. 100 mahigit sila eh. So, Lalo- lahat sila pumapasok. Oo. Tapos Hindi. dadala-dala sila? Balik-balik yan. Meron kasing malapit na paradahan. doon nakalagay. Oo. So nandun, para malapit lang nilang ilipat ba? Hindi pa pansin na agad. No? Oo. At doon sila dumadaan sa likod o sa harap mismo? Meron silang dinadaanan na sa gitna, yung may flagpole. O, merong hagdanan kasi doon eh. Medyo familiar ako doon dahil nagtrabaho ako sa Congress ng 12 years. Oo. So merong access doon, punta sa second floor na opisina ng APRO, etc. Alam kaya nila, attorney, kung papaano kino-confirm ng bawat congressman na nakuha na nila yung kanila? Meron bang receiving copy? Pinapapirmahan tong mga Well, nagpapareceive ng Ang na-observe envelope? nila, basta may pumupunta na lang doon, and then sina Paul Estrada, Mark Tiksay, sila ang... Oo. okay. So may instructions. Ito po bang si Paul at saka si Mark, wala po ba silang planong lumabas? Ang balita ko ay, nasa ibang bansa sila ngayon, no? At may nakapagsabi sa akin na willing silang makikooperate eh. Oo. Okay, good. Ang mabibigat ang mga binitawan na ito. Pero yung mismo po bang pagtanggap ng congressman, sila mismo o staff lang nila? Sila mismo. Sila mismo. So sila may hawak ng folder paglabas. Oo. Ang kapal na mukha. Isipin mo, dito po sa out of place ka. Ikaw, may dala kayo. Ako On wala. hand, no? On hand. So dito po sa mga affidavit ng mga 18 Marines, mayroon pa ditong specific na nakita nila yung ibinayad para pumirma doon sa impeachment ni BP Sara? Yung impeachment kasi ay sa Unit 8 na townhouse sa Forbes Park ang parang bigayan. Doon nangyari po yung bayaran. Ay, yung Oo. bigayan. Pero
lang yun eh. Mga envelopes, paper bags lang. Palagay ko ang premyo talaga ay yung sa infrastructure. Ayun, yung mga Oh, for later release. Oo, yung allocation per district. Opo. Oo. Nabanggit nyo rin po na may galing po sa Bucor. Dahil, di ba po, so ito po ba ay galing mismo dun sa kanilang Bucor chief? Naku. Hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung pera. Pero ang nagdala, ganito yung kwento. Nag-uusap si General Katapang at saka si Saldico. And then, nandun si Mark Tiksay, Paul Estrada, inutusan sila, ilipat nyo yung nandun sa pick-up, etc. At nilipat sa sasakyan nila. So si Katapang ang kausap ni Saldico. Yes, oo. So can we assume na si galing kay Katapang yung pera? Yung detalye po ay, kasi alam nila yung plate number. Nung Grabe lahat. Kasi yan yung sinasabi ho natin. Hindi porket mainit ngayon, ang DPWH, lahat ng pera nanggaling doon. Hoy, Ping Lacson. Ito talaga si Ping Lacson, no? Ako, hindi na ako magtataka kung darating ang araw, darating ang oras, na pati ang pangalan nitong si Boy Tago ma-implicate dito sa kalokohan na to. Hindi tayo magtataka pero as of this moment wala pa naman. Hindi pa nakakaladkad pero tayo takang-taka kung bakit talagang todo takip siya sa mga nasa Malacanang dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Dito sa issue ng kickback. Maraming salamat to. Kung gusto yung tuluyan na panoorin na kabuuan ng interview na yan ng mga banateros, mga malulupit ho yan, palakpakan natin. Maraming salamat sa napakagandang interview nito. Maninuna at Pilipinas. Punta lang ko kayo sa Sunshine Broadcast.